natin upang maluwalhati natin ang Panginoon. At malimit sa ating buhay, minsan na maramdam natin is wala na tayong pag-asa that we can do it ourselves anymore, na hopeless na tayo yung sa sitwasyon natin sa buhay. Yung parang minsan pinagsakluban na tayo ng langit at lupa. Minsan natatanong natin, where is God? No? Tatanong natin yung ganyan. Dahil sa atin din ang ating mga pinagdaraanan sa buhay. Pero bilang tao, talagang hindi naman natin maiiwasan yung ganyan. Pero dapat wag natin kalilimutan na we have a great God. We have an able God na lagi natin kasama. Kasi malimit ang tingin natin ay doon lamang sa mga bagay na makamundo, no? Sa mga bagay na nakikita natin sa ating paligid. At ito lang yung tanging nakikita ng ating mga mata. Hindi natin nakikita yung sa likod ng bawat sitwasyon na ating pinagdaraanan, that there is a great God. At sa hapon pong ito, samahan niyo po ako at talakayin natin. At ang title nga po natin sa hapong ito, ating talakayin, What is Holding You Back? Sa John 5, 1, 2, 9, ano? Ayan, basahin po natin. Ito po yung story nung isang tao na paralisado. He was a paralyzed. Simula pa nung pagkabata niya, nandun siya sa poolside at inintay niya na may steer up ng angel yung tubig upang pag ginalaw ng angel yung tubig, ang lahat ng may mga karamdaman pupunta doon sa pool upang gumaling. Basahin po natin ang mga talata. No? Ayan. Simulan po natin sa 2. Ayan. Sa 3. Sa 2. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking imbaka ng tubig na may ayan, sandali lang po at medyo nabablard po yung paningin ni Pastor, ano? Ayan. Sa lungsod nito ay may malapit na pintuan ng mga tupa ay may malaking imbaka ng tubig na may 5 portika. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsada. Yan. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa sa paggalaw ng tubig at ang maunang lumusong sa tubig matapos ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. Ayan. May isang lalaking doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag ginalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako ay may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, buhat sa kanyang higaan at lumakad. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord God, sa iyong mga salita na aming pagnanilayan sa hapong ito. Sa mga nangyaring miracle, O Lord God, sa iyong kapanahunan hanggang sa kasalukuyan, O God, Lord, mataas ka at maluwalhati ka. Maraming salamat po, O Lord God, at maluwalhati ka sa hapong ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, pag-usapan po natin yung lalaki, ano? So, ano ba ang meron dito sa lalaking ito? He was sick 38 years. For 38 years, meron siyang karamdaman at naroon siya sa tabi ng poolside. Isipin niyo yung 38 years na nagdurusa siya. Sa every time nung bumababa daw yung anghel upang galawin yung tubig, ay laging may nahauna sa kanya, ano? Lagi siyang nauunahan at sa panahon na iyon na hindi na niya inaabot yung mga miracles na dapat ay mangyari sa kanyang buhay, ano. So ano pong makikita natin dito, mga kapatid?
dito pa lamang sa una po, makikita po natin yung pananaw po ng lalaki ay doon lamang nakatitig sa pool. So ito yung naiisip niya, parang limited lang yung vision niya. Ang tanging nakikita niya lamang nung panahong yun ay kung paano siya gagaling sa pamamagitan ng paglublob doon sa swimming pool. Ano? Kaya tagal-tagal niya, isipin mo, 38 years na nakahiga. Hindi ba niya naisip na gumapang man niyang palapit para in time na dumating yung anghel, malapit na siya doon sa location. Ano? At during that time, sabi sa kanya ng Panginoon, gusto mo pang bumalik. Tinanong siya ng Panginoon. Ano? At sa halip na sumagot siya ng yes or no, nag-reason out pa siya sa Panginoon. Sinabi niya yung kanyang kapansanan, sinabi niya na walang magdala sa kanya doon. Talagang doon lang siya nakafocus doon sa kayang ibigay sa kanya ng mundo, ano, sa kanya ng pool na yon, yung healing, ano na kung mapapansin po natin, naandun siya sa poolside ng napakahabang panahon. So mahabang panahon na 38 years, for 38 years he's been there. At nanatili lang siya na nandoon, ano? Biruin niyo yung 38 years na nasayang sa kanyang buhay. No? Na walang nangyari sa kanyang buhay, ang iniintay lang niya ay kung paano siya gagaling. Katingin lang siya dun sa punan. No? So, bakit ba dumating sa kanya yung panahon na ganun kahaba, 38 years? Unang-una, dahil po siya po ay paralisado. So, marami naman po tayong mga kakilala ng mga paralyzed. Pag mga paralyzed po talaga, wala sila, at sila talaga yung mga independent, nakadepende sa mga tao sa paligid nila. Yung paggalaw nila is limitado, mahirap, paralisado. Sa buhay natin, mga tanong ko lang, are we paralyzed? Ito ba yung nakakapag-hold sa atin para maglingkod sa Panginoon? Siya po ay isang paralisado. Sabi po sa verse 5, sabi po dito ay, may isang lalaki doon na 38 taon na may sakit. Yan. Bago po siya matagpuan ng Panginoon, habang si Lord Jesus ay naglalakad, matagal na ang kanyang nilag sa swimming pool na yon. So, he was paralyzed. No? At kapag ikaw paralisado, mahirap naman talang gumalaw. Sa spiritual life po natin. If we are paralyzed spiritually, mahirap din pong maglingkod sa Panginoon. So ano ba yung mga bagay na nagiging sanhi? Bakit tayo napaparalyze? Unang-una, yan yung ating mga kasalanan. Kapag po tayo may mga kasalanan, mga tagong kasalanan, kayagman na kasalanan, napakahirap po maglingkod sa Panginoon. Diba? Yan po ay danas din po ng inyong lingkod nung si Pastor po ay kasalukuyang nagpaparto pa. Ako po ay napaka-expose sa mga tukso sa kapaligiran. I feel like gustong-gusto kong lumapit sa Panginoon, gustong-gusto kong maglingkod sa Panginoon, pero what's holding me back? Ito yung aking mga kasalanan. Ito yung kapag gusto kong lumapit na sa Panginoon, sasabihin ko rin sa sarili ko, I am the one who's judging myself also. Sasabihin ko, hindi ka karapat-dapat. Kasi ikaw ay makasalanan. Yan po, unang-una ang kasalanan. Ito po yung nakaka-paralyze sa atin bilang tayo ay mga Kristiyano. This is the thing that napakabigat. It is holding us back to serve God. Kasalanan. At malimit nga, even mga Kristiyano ng matatawag, pero exposed pa rin sa kasalanan. Nahihirapan tayo na lumapit sa Panginoon, nahihirapan tayo na gawin ang mga pinapagawa sa atin ng ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Pangalawa, ano pa? Bukod sa kasalanan, naandyan din yung fame, no? It is holding us back. Yung gustong-gusto mong matanyag, yung gustong-gusto mong laging ikaw ang pinupuri, no? Sa bagay sa kapaligiran, minsan inuuna natin yung fame kaysa sa maglingkod nila. Katulad halimbawa, kapag tayo ay nangangaral ng kanyang mga salita, iisipin natin malimit na ginagawa, malimit na nangyayari po ito, na ginagawa ito
na kapag ikaw ay nag-preach at may narinig ka na papuri, parang tuwang-tuwa ka, ano, na you are praising yourself. You're looking into fame, not to serve God na. Minsan itinataas mo na yung iyong pangalan. Malimit itinataas mo na sasabihin mo na lang, ay, dahil sa akin. Ano? Dahil sa akin. Yan po ang sakit ng maraming Kristiyano, dahil sa akin. Katulad halimbawa, nag-akay ka, maraming pumunta sa simbahan, maraming pumunta sa churches. At tinanong ko ni Pastor, oy, ang dami mong nadala dito, na nabubus yung damdamin, ano, minsan lumalaki yung ulo. Kapag lumaki ng ulo, tapos nasabihan ni pastor, babalikan pa niyan si pastor. Sasabihin kong hindi dahil sa akin. Yan, di ba? Tunay pong nangyayari sa bawat churches. Yan, sasabihin ko niyan, kung hindi dahil sa akin, no? Kung hindi dahil sa akin, wala yung mga tao yan, wala yung mga member. So, mali, mga kapatid. Dapat ito'y wala na sa ating system. Wala, bilang tayo nakakilala na kay Christ, dapat nasa atin na yung complete humbleness, ano, yung kompletong napakababa na dapat. Hallelujah. Dapat mababa na tayo. Dapat hindi na tayo yung wala na sa ating mga sarili, wala na sa atin yung kayabangan. Kasi habang nasa atin yung kayabangan, hindi si Kristo ang natataas sa buhay natin. Sino? Yung ating sarili. No? Malimit ganyan. Kaya ito yung mga bagay na pumipigil sa atin sa ating paglilingkod. Una-una nga po ang ating mga kasalanan, pangalawa yung fame. Kasi gustong-gusto natin na tayo ang matataas. Imbis na si Christ yung mataas, tayo na yung natataas. Oo, humahayo tayo. Bakit? Ang iniisip lang natin, madadala natin siya sa simbahan, madadala natin sa simbahan para papurihan ka at hindi papupurihan ng Panginoon. So kung tayo po ay hahayo, iwasan na po natin yung mindset na dahil sa akin. Iwasan po natin yung mindset na ako ang may dala. Mga kapatid, wala ka man, hindi man ikaw ang humayo, may gagamitin at gagamitin pa rin ang Diyos para yung mga kaluluwa sa paligid mo ay madala. So we should be humble. No? Katulad ni Christ kung paano siya nagpakababa na even He gave up His own life to save us. Yun yung complete humbleness, yung hindi mo na iniisip yung sarili mo na you're doing your ministry, you're doing everything to glorify God. That is complete humbleness. Patay ka na sa iyong sarili. Sabi nga, di ba, dapat kung maglilingkod ka, dapat patay ka na sa iyong sarili. What I mean is, yung patay ka na sa iyong sarili, ibig po sabihin nun is, wala na sa iyo yung lumang buhay. Kung ikaw yung dating tao na mayabang, ano man, ano, wala na yan. Unti-unti mo na yan namamatay, unti-unti nang nawawala sa iyo. Kung ikaw yung dating tinatawag na ito si Pastor Errol na mayabang, ngayon hindi na. Ang tawag na sa iyo si Pastor Errol na humble. So, yung pagiging humble mo, nagmamanifest lang yan dahil sa pag-ibig ng Diyos, yung si Kristo na talaga ang pinupuri mo sa iyong buhay. Ano? So pangatlo, ano pa ba ang nakakapigil sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon? Ano? Pangatlo po, yung pera, yung wealth. Ito po isa rin sa nakakapigil sa paglilingkod sa natin sa Panginoon. Ano po ay malimit po tayo po ay humihingi ng blessing, panay-panay po yung ating dalangin. Lord, bless me, Lord, bless me. Sabi niya, sabi natin sa ating mga panalangin, Lord, kailangan namin ng gondo, kailangan namin ng ganyan. Nananalangin tayo na, Lord, pagpalain niyo po kami, pagpalain niyo po ang aming buhay. So, when the time na pinagpala ka na, nasaan ka na? Di ba? Yung blessing na binibigay sa atin ng Panginoon, dapat ang mga blessing na ito ay hindi makakapigil sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kundi lalo pa ang mga blessing na ito dapat ay ito yung makakapagpalapit sa atin sa relasyon natin sa Panginoon. Ano mga kapatid? Kasi binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon, ng buhay, ng wealth. So bakit? To glorify Him. Nagkaroon tayo ng extension ng buhay, gumaling tayo sa ating mga karamdaman dahil upang maluwalhati ang Panginoon. These things are holding us. So balikan po natin.
No? Balikan po muna natin ang buhay ng paralitiko. Ano? Sabi po sa verse 5, ang isang nakapigil para siya po ay gumaling ay yung sa verse 7 po. Sabi po dito, sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong makapaglulusong sa akin kapag malaw na ang tubig. Pupunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin. So ano po yung wala daw tumutulong sa kanya. So his eyes was focused on the pool, on what the pool can give him, uh, what the pool can give him. Ano yung magagawa ng pool sa kanya? Anong magagawa ng pag-stir up ng swimming pool sa kanyang kalagayan? At hindi niya na-recognize yung presence ng Panginoon na sa kanya ng harapan. Di ba? Ito yung tinatawag na nagkakaroon na siya ng spiritual blindness dahil dun sa mga ino-offer sa kanya ng mundo. Sa ating buhay marin din po tayong ganyan, no? Ito po yung isa pa na nakakapigil sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Yung what the world can offer. Yung kaya i-offer sa atin ng mundong ito. Maraming bagay na in-offer sa atin ng mundong ito na nakakapagpalayo sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Katulad po ng lalaking ito, sabi niya, nobody helps me, wala daw tumutulong sa kanya. So, nung panahon na yan, nung tinanong siya ng Panginoon na kung gusto mo bang gumaling, ang tanong sa kanya, gusto mo bang gumaling? Pero yung nakita niya sa halip na makita niya na andyan ang Diyos sa harapan niya, na He can do a miracle. Ang tinitingnan niya yung sitwasyon niya sa buhay. What the world can offer. Doon lang siya nakapokus sa mga bagay na kayang i-offer. Huwag po natin bigyan ng limitasyon ang Panginoon sa ating buhay. Nung sinabi po niya ito, parang binibigyan na niya ng limit si Christ. Biruin niya si Christ yung kanyang kausap, pero sa halip na purihin niya ang Panginoon sa halip na sabihin niya, yes God, I want to be healed. Sabihin niya na, yes Lord, I want to be healed. Pero ang sinabi niya yung sitwasyon niya sa buhay. So, sa panahon na ito, sabi nga, parang bakit ganun? Nililimitahan na niya si Lord, yung magagawa ni Lord sa kanyang buhay. Hindi niya natin yung kayang gawin ni Jesu Cristo. Noong panahon ngayon, balitang-balita na marami ng ginagawang mga himala si Kristo. Nagpapagaling ng may sakit. Na bumubuhay ng mga patay. No? Nagpapakain ng marami. Pero hindi nakita ito nung taong may karamdaman, hindi ito nakita nung taong may sakit, kundi ang nakita niya ay yung kayang gawin ng sumunod. Ganun din tayo mga minsan, sa dami ng ating mga pinagdaraanan, hindi natin nakikita na tatabunan ng Panginoon na ng ating sitwasyon sa buhay ang Panginoon. Minsan we put God a limit. Binibigyan natin ng limit si God na si God ito lang yung kayang gawin sa aking buhay. So I need to work. Kailangan kong gumawa. Sasabihin natin na kapag hindi ako gumawa, hindi ito mangyayari. Yan na yung sinasabi natin. Ito na yung sinasabi natin na binibigyan ka ng reason ng mundo upang hindi maglingkod sa Panginoon. Minsan naaagaw pati yung oras sa paglilingkod sa Panginoon. No? Di ba mga kapatid? Minsan nga, aatin tayo ng prayer meeting. Sasabihin sa iyo ni Pastora, oy, may prayer meeting tayo mamaya. Inanyayahan namin kayo sa church. Sa konting panahon na lang, para magkaroon tayo ng fellowship. Pero anong sasabihin mo? Nakatingin ka doon sa mga pangangailangan mo. Nakatingin ka doon sa ano ang kayang ibigay ng mundo sa iyo. Nakatingin ka, oy, meron po akong trabaho, kailangan kong gawin ng ito. Samantalang pwede mo naman ipagpaliban, di ba? Pwede mo namang ipagpaliban yung ano man ang pwede mong gawin. Unahin mo yung mga gawain ng Panginoon. Kasi doon lang tayo nakatingin sa mga ino-offer sa atin ng mundong ito. Doon lang tayo nakatingin sa on what the world can give us, what the world can offer us. We forgot the great God that we have. We always forgot it. We always forgot that God is able. He can do everything. He can provide everything. Siya nga yung ating provider. Siya yung ating healer. Siya yung ating lahat. Malimit
Si God ay naandyan na sa harapan natin. Tayo pa yung tumatalikod at tumaharap sa mundo. Diba? Malimit. Ganyan ang nangyayari sa atin. So, ituloy po natin. Ano po yung nangyari? Sa verse, sa mga susunod pa na verse, basahin po natin yan. Ano? Sa verse 7, sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin. Ito po yung sabi kanina na walang tutulong sa kanya. Sa mundo lang siya nakatingin. Sinabi naman sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad. So nang sinabi sa kanya ni Jesus, siya po ba ay nagdalawang isip? Hindi po. Kundi agad na tumayo yung lalaking may karamdaman. So if God calls you, don't hesitate, mga kapatid. Kailangan, kapag narinig mo na nanawagan sa iyo ang Panginoon, katulad ng taong lumpong ito, tumayo siya kaagad. Don't hesitate. Don't hesitate to follow what He's saying. Ano? Pero ang isa pa nakita kong problema nito dun sa taong may sakit, nasanay na siya sa ganung sitwasyon sa kanyang buhay. For 38 years naandun siya at nakaratay sa karamdaman, parang nakasanayan na niya. Nakasanayan na niya na kontento na ako sa ganitong buhay. Hihiga na lang ako dito, hihintayin ko na lang yung panahon na nandyan yung anghel at pupurawin at pipilitin ko uli na makapunta doon sa tubig. For 38 years paulit-ulit, no? For 38 years paulit-ulit yung ganun na sitwasyon. So sa atin mga kapatid, matagal na rin tayo may mga panawagan, matagal na tayong gustong gamitin ng Panginoon, ano? Matagal na lang tayong tinatawag na ng Panginoon. Simula nung tayo nakakilala sa ating Panginoon, binigay niya sa atin yung kanyang utos, go, make disciple, ano? Go therefore and make disciple. Mag-disciple tayo. Ipahayag natin yung kanilang mga salita. So bakit? Bakit hindi tayo sumusunod? Bakit hindi natin ginagawa? Kasi minsan, masyado na po tayong complacent na tinatawag, masyado na tayong nakasanayan na natin yung ating mga dating gawin, katulad sa ating mga lumang buhay, na ganito na lang ating gagawin, hindi na tayo, basta babangon tayo, magtatrabaho. Minsan, may pasasalamatan ang Diyos, hindi natin magawa. Minsan, kahit mag-pray, hindi natin magawa. Bakit? Kasi ito na yung nakasanayan natin. Dahil ito na yung buhay natin nang simula pa. No? Malimit, ito yung nakakahanda upang sumunod tayo sa Panginoon. Mas masarap mabuhay nang walang ginagawa, walang anumang commitment, di ba? Pero kung ikaw ay Kristiyano, nakakakilala na kay God, dapat wala na sa iyo. Gawin natin yung katulad ng ginawa ng taong lumpong ito. When God says, go, stand up, tumayo rin tayo. Lahat tayo may pagkatawa. Huwag po natin isipin na tayo ay mahina. Huwag natin tingnan yung ating mga kapansanan. Huwag natin tingnan yung ating mga kinahan. Bagpos mag-focus tayo. Focus on eyes on Jesus. Ano? Hallelujah. Naalala ko naman po, singit ko lang yung tema po namin nung nakaraan, ano, nung sa sama-samang pagsamba na naganap sa Batangas. Our topic here is focus. So, ang illustration doon ni Pastor Pilimon is about magnifying glass. Magnifying glass na nakatutok sa isang papel. So, ito ay isang eksperimento. Kalimitan, ginagawa rin po ito natin doon sa elementary time during science class, ano, na yung magnifying glass tututok sa papel. At habang nakatutok yun sa papel, hindi gumagalaw, ay magkakaroon ng init dun sa papel hanggang ito'y masunog. Pero how about kung ang magnifying glass ay galaw ng galaw? So, hindi po magiging success yung experiment na yan. Hindi po mag-aapoy ang papel na yan. Same example din po, katulad po nung taong may karamdaman na ito, nung taong lumpo na ito, na doon lang siya nakapokus sa swimming pool, sa mga tao na nakatahapak sa kanya na kaya hindi siya makarating doon.
He never see that God is there, that Christ is there. O out of focus siya, kaya out of focus siya, wala ang focus niya sa Panginoon kundi sa pool. So kaya nga mga kapatid, set our eyes on Jesus. Kailangan nakaset ang ating mga paningin sa Panginoon lamang. Ano? Huwag po tayo kung saan sa titingin, kung saan tayo lumiliw. Kung tayo nagkaroon, may mga karamdaman, kung may mga hinaharap tayo, mga pagsubok sa ating buhay, halimbawa na lang may hinaharap kang pagsubok sa araw na ito, sasabihin mo ba na kaya ko ito sa akin? Ano? But instead of saying this that I can solve it, just say that I can do it through Christ who strengthens me. Lagi mong papurihan ng Diyos. Instead na mag-focus ka sa iyong mga problema, papurihan mo na ang Diyos sa mga problema na iyong hinaharap, sa mga kalutasan na pagkakalob sa iyong Panginoon. Focus on Jesus. Huwag natin gayahin yung paralytic na ito na during that time, nung moment na yon, wala ang focus niya sa Panginoon. Pero kahit gano'n, sa time na yon na nakafocus ang kanyang mga mata, gusto niyang gumaling, gusto niyang magkaroon ng miracle sa kanyang buhay, pero hindi kay Jesus naka-focus. Pero nung time na sinabihan siya ng Panginoon na tumayo ka, he stand up. No? At isa pa mga kapatid, may nakita pa rin po tayo dito. Noong sa panahong yon, doon sa poolside, nasusulat po dito, nasa paligid dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hindi siya nag-iisa. Diba? Yung paralyzed na tao na ito, this paralytic man, ay hindi nag-iisa sa lugar. Pero namumukod tangi siyang nilapitan ng Panginoon. For what purpose? Ito po yung hindi natin maarok kung bakit siya lamang yung nalipitan ng Panginoon. Dahil wala naman pong nakasulat dito kung bakit yung iba ay hindi nilapitan ng Panginoong Jesus. Bakit tangi lamang yung paralyzed na ito yung nalipitan? Isipin po natin pa. Ito lang po yung aking nakita. Ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang pagtatawag. Maaring hindi ngayon yung panahon mo. Maaring hindi ngayon yung panahon ko. But time will come, nakakausapin ka ng Panginoon. Time will come, nasasabihin sa iyo ng Panginoon, go, tumayo ka, pick up your mat, and go. No? Hallelujah. Ito lang po yung aking nakita. Maring hindi ngayon yung panahon na yun, hindi yun yung panahon ng mga kasama niya na may sakit. Pero yun yung time na gagamitin siya ng Panginoon. Take note mga kapatid. Ang lalaking ito nung pinagaling ng ating mahal na Panginoong Jesus, no? Siya ay nasa tabi ng swimming pool, nasa may pool. Iyon ay panahon din ng Sabat, walang lumulusog. Noong nag-miracle si God sa kanya, hindi niya dinalaw ang pool kung saan nagmumula ang miracle. Diba? Yung pool na yun ay pinagsisimula ng mga himala. So bakit diretso niya pinagaling ang taong may sakit? Ito ay upang malawalhati ang Panginoon. Hindi niya siya gumamit ng iba pang medium, hindi niya siya gumamit ng iba pa, kundi siya na mismo ang nagpagaling. Sa ating buhay, marami ring ginagamit ang Panginoon, pero mas masarap kung mismo ang Panginoon mismo ang hihipot sa iyo. Yung si Lord na mismo ang tatawag sa iyo, sasabihin sa iyo, anak, lumapit ka sa akin. Anak, makinig ka sa akin. No? Huwag nating bigyan ng limit si God, no? Hallelujah. So, continue po tayo, no? Noong balikan po natin, noong siya po ay tinawag ng Panginoon, no? He make a lot of excuses, sabi niya, wala pong magbubuhat sa akin, wala pong lagi po akong nauunahan, lagi siyang nauunahan ng mga tao sa paligid niya. At yun na lang po yung kanyang tiningnan. Mga kapatid?
hindi niya na nakita yung kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay at hindi niya na nakita ang kayang gawin ng Panginoon. Hallelujah. So, sa ating buhay mga kapatid, lagi natin isipin at lagi natin balik-balikan kung gaano ang Panginoon ay mabuti sa ating buhay. Amen? Hallelujah. At huwag po natin kaliligtaan na lagi ang Panginoon ang gumagawa sa atin. So ituloy po natin ang ating pagbabasa. No? Sabi po dito, sa 7, muli po natin balikan, sumugot ang lalaki, Ginoo, wala pang naglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig papunta pa lamang ako ay may nauuna na sa akin. Kaya sinabi ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad ka. Sa hapon po ito mga kapatid, lahat po tayo ay may kanya-kanyang mga pinagdaraanan. Maring ang isa sa atin ay maring ang bawat isa sa atin, maring may mga karamdaman, may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, hindi natin alam. Pero bakit lagi tayong inire-remind ni God na sa kabila ng ating mga kailangan, He is there, He was there. Naandyan lagi ang Panginoong Jesus. Hindi siya nawawala sa atin. Hindi siya nagsasawa, tayo ay samahan. Katulad ng paralilyo. So bakit? Dahil mahal niya. There are things that holding us back. Ito yung mga kasalanan. Ito yung ating mga kamalian ng una. Katulad nga po kanina, no, meron po kaming isang dinalaw na may edad na. She was a believer nung siya'y kabataan pa, pero nangyari po na sa kanyang buhay, pinagdaanan niya na nakakilala niya sa Panginoon, ngunit tumakbo siya. At iniwasan niya yung mga gawain ng Panginoon, iniwasan niya yung dahil gusto niyang sundin yung layaw sa puso niya, no? Yung layaw na kayang ibigay sa kanya ng mundo. Pero ano po yung nangyari? Ngayon po siya may edad na may nangyari po sa kanya. Ang sabi po sa akin, dito po na bagabag din ang aking puso. Naisip ko rin po. Kasi what if sa ating mangyari? Sabi niya, umiiyak po siya. Ngayon may edad na po siya. Sabi niya, nandun yung regret niya sa buhay niya kasi nung panahon na may panawagan sa kanya ang Panginoon, tinawag siya ng Panginoon tumakas. At gusto niyang ibalik yung panahon na kapiling niya ang Panginoon, yung panahon na pagkatawag sa kanya ng Panginoon, sabi niya maraming nasayang, gusto niyang ibalik. So mga kapatid, huwag tayong ma-out of focus sa pinapagawa sa atin. Huwag nating tingnan ang mga bagay na ini-offer sa atin. Ano ba yung pool? Ano yung sa kwento na ating binasa? Yung swimming pool po, ito po yung nire-represent, nire-representa po nito yung mga bagay na ino-offer sa atin ng mundo. Ito yung fame, maring kayamanan, at marami pang na kalimitan. Dito na lang tayo nakafocus. Nalilimutan na natin kung sino nagbigay sa atin unang-una ng ating lakas, ng ating kayamanan. Ginawa tayo ng Panginoon upang siya ay luwalhatiin, upang siya ay pasalamatan. Pero yung purpose na ito hindi natin nagagawa. So bakit? God also give us a free will. So sa free will na ito, mali ang maling paggamit natin ng free will na binigay sa atin ni God. Ang ginagawa natin, sinusunod natin yung ating free will, which is ginagamit natin sa maling will. Kumbaga yung will natin at not will sa will ni God. No? Yung panahong ito na yung taong may karamdaman, it is God's will na siya ay pagagalingin. Sa dami-dami ng mga tao na naandoon sa poolside, bakit siya ang napili? Bakit siya ang kinausap? Pwede namang maring may mga tao na bulag,
may mga iba pang karamdaman, maaari yun. Bakit ang taong lumpo ang naitanong niyo na ba sa inyong mga sarili na kapag may ginagawa tayo, kapag may sinasabi sa ating si God, naitanong ba natin sa ating mga sarili, why me? Bakit ako? Naitanong din ba natin sa ating mga sarili, how? Paano? Alam natin bilang tao, tayo ay walang kakayanan. Bilang mga tao, mahina tayo. Bilang mga tao, limitado mga kaya natin gawin. Pero huwag natin kalilimutan na ang Diyos na nagpagaling sa taong may karamdaman na ito, siya pa rin ang Diyos natin sa kasalukuyan. Hindi pa rin siya nagbabago. Yung Diyos natin ay siya pa rin Diyos. Yun din ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. Yan din ang Diyos ni Jacob, ni David, na kasama niya nung siya ay lumaban kay Goliath. Sabi nga, if we have a little faith, we can tell the mountain to move. If we have a little faith, we can do unbelievable things. Ang kailangan lang natin, kailangan natin na true faith, genuine faith. Ito yung genuine faith na kinakailangan natin. Ano, katulad ng na-encounter ng lalaking ito. Oo, nung una, ang nakita niya ay yung kakayanan ng magpagaling ng poolside na yun. Hindi niya nakita yung kakayanan ng Diyos na kaharap niya. Oo, hindi niya nakita yun noong una. Pero once na sinabi sa kanya ng Panginoon na tumayo ka, tayo. No? Tumayo siya at gumaling siya. So why? On that moment, nagkaroon siya ng instant faith sa Panginoon. Nang dahil narinig niya ang word ni God, nagkaroon siya ng faith in Jesus. Kasi kung wala siyang faith that time, yung mga bagay na humihila sa kanya nung siya ay nakahiga pa doon sa mat na yun, hindi mangyayari ang himala kung walang faith na nangyari sa kanyang buhay. Katulad po ng bawat isa sa atin, hindi tayo magkakaroon ng genuine encounter, genuine na pagbabago, ano yung change sa ating buhay, no tunay na tayo ay lumalakad na sa kagustuhan ng Panginoon. If there is no faith, all we need to do is to hold faith on God who created us. All we have to do is to hold faith on God that provides for us. Yun lang po yung ating kailangan. At sa hapon pong ito, mga kapatid, gusto ko lang ipatotoo sa inyo na sa buhay namin bilang kami mga we send out here in Batangas. Dinala kami ng Panginoon dito sa Batangas. We are walking by faith, not by sight. Dito sa amin sa Batangas, ang buhay hindi ganun kadali katulad ng nasa Tagaytay. Pero nung sinabi sa amin ng Panginoon na mag-crossover kami dito sa Batangas, katulad din ng tao may karamdaman, taong lumpo. Nung una, doon din lang kami nakatingin sa aming mga pangangailangan. Nagtatanong din kami kay God, Lord, sabi ko nga po, Lord, pag dinala mo ako doon, para akong isda na tinanggal sa tubig. No? Pero, ang kailangan lang natin dito ay i-admit natin sa ating mga sarili na katulad ng taong lumpoy na ito, wala tayo sa kanya lahat ng magdaan sa kanya. Kung paano sa pagkatawag sa atin ng Panginoon,
Sinabi niya sa atin, tumayo ka. So we need to stand up. Stand firm. So, saan tayo tatayo? Saan tayo tatayo ng we need to stand firm? Where? Sa kanyang panawa. Huwag nating lingunin yung ating dating mga gawian. Ito yung mga bagay na nakakapigil sa atin. Sabi ko nga kanina, unang-una, I have fear. Noong una, kasi unang-una, marami akong mga kasalanan. Ito yung nakakapigil upang maglingkod ako kay God. Marami mga kasalanan akong nagawa. Pangalawa, yung wealth. Habang ako ay nasa barko, sabi ko nga, kumikita ako ng marami. Ito yung, this is what the world can offer. Ito yung ini-offer sa akin ng mundo. This will give me a high salary. Isipin nyo na si pastor kumikita ng 100,000, more than 100,000 sa isang buwan. Pero sa kabila noon, takbo ako ng takbo sa aking panawagan. So bakit? Kasi gustong-gusto ko yung malaking kita eh. Sino ba nga ayaw ng 100,000 sa isang buwan? So, noong time na tinatawag na ako ni God, sabi sa akin ng aking anak, Anak, God, kailan ka pa susunod? Kailan ka pa susunod? Hihintayin mo pa ba na mawala kami sa'yo? Kasi dumating na rin yung time na tinatawag ako ng Panginoon pero ayoko. So what God did is nagkaroon ng pandemic na wala yung trabaho. Yung trabaho ko na yun, kung tutuusin, oo, pwede pa akong bumalik. Pwede pa akong mag-apply uli. Pwede ko pang subukan muli. Pero nung sinabi sa akin ng anak ko na yun, pero medyo nagkaroon na rin ako ng takot. Nung sinabi sa akin na ganun. Kasi kinuha ni God yung trabaho that time. Karoon ng pandemic. Tapos sumigi yung diabetes ni pastor. Tapos yung sa puso ko medyo umano na rin, nararamdaman ko na rin. Sabi ko nga, my body is deteriorating na. No? Ramdam ko sa sarili ko na humihina. Hindi na ako yung dating Errol na malakas. Kasi yun yung binigay sa akin. Binigyan ako ng lakas. Binigyan ako ng magandang salary. Binigyan ako ng masayang pamilya. Tinanggal sa akin ang lakas. Tinanggal sa akin ang salary. Ang natitira na lang yung aking mahal na pamilya. So sabi sa akin ng aking anak, Dad, hintayin mo pa ba na pati kami na yung pamilya ay kunin ni Lord bago ko kasi. Napakahirap, no? Mahirap din. Just like the man on the pool. Each and every one of us should make a decision in our life. We should decide to forget everything that hinders us to follow Jesus. Kailangan natin kalimutan, kailangan natin talikdan, kailangan natin talikdan yung mga bagay na pumipigil sa atin para paglingkuran ng Panginoon. Alam ko hindi lang ako ang nakakaranas na ganyan sa atin mga kapatid. Katulad din yung meron din po iba sa atin na may mga kanya-kanya rin pinagdaraanan sa buhay. May mga kapatid din po tayo na dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Ang pagsubok, hindi lang po yan yung mga karamdaman. Ano? Hindi lang po yan karamdaman. Even kahit nga po yung katanyagan, kahit nga po yung ating mga blessing, minsan ito yung nakakahinder sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sabi ko nga kanina, hingi tayo ng hingi kay God na tayo ipagpalain. Paano pag pinagpala ka na? Nasaan ka na kapatid? Nasa paglilingkod ka pa rin ba? Humihingi tayo ng kagalingan sa Panginoon nung pinagaling na tayo, nakakalakad na tayong muli. Nasaan ka na? Hindi ka na matagpuan sa simbahan.
Ito yung mga bagay na nakakapigil para maluwalhati natin ang Panginoon. What is holding you back? Ano yung pumipigil sa iyo para makapaglingkod sa Panginoon? Huwag mo nang piliin, mga kapatid. Huwag mo nang hintayin na mangyari sa iyo katulad ng nangyari kay Pastor. God na tinanggal ang trabaho, tinanggal ang lakas para lang sumunod sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa panahon ngayon, panahon talaga ngayon, panahon ng patibayan, pakapitan na sa Panginoon. Kasi end of days na ngayon. Kung paano yung taong lumpo na narinig niya ang boses ng Panginoon, hindi niya na-recognize nung una, hindi niya na-recognize, pero nung sinabi sa kanya, narinig niya, go, stand up, pick up your mat. Ano? Ano ba tingnan muna natin? Ano bang unang pinagawa ng ating Panginoong sa Kristo dito? Sabi niya, tumayo ka. Pinatayo ka agad siya. Hindi sinabi na dahan-dahan kang tumayo. Agad-agaran. So kapag tinawag tayo ng Panginoon, pag sinabi tumayo ka, tayo lang. Sumunod lang tayo sa Panginoon and He will provide everything that we need. Ito yung aking pinangahawakan. Sabi ko nga, Lord, ikaw every time na nakakaranas kami ng aming pamilya ng medyo kakapusin. Kasi tunay nga naman, no? Pag sumunod tayo sa Panginoon, hindi naman ibig sabihin na wala na tayong pagdaraanan. Hindi naman ibig sabihin na ligtas na tayo. Bagkus malimit kapag tayo ay naglingkod sa Panginoon, doon pa natin nararanasan ng pagsubok sa ating buhay. Doon pa tayo mas lalong hirap na hirap. Ano? Diba? Pero anong sabi? Pick up your mat. Anong sabi ng Panginoon dito? Pick up your mat. Buhatin mo yung iyong mat. Ano ba itong mga mat na ito? Buhatin mo siya. Yung mga suliranin mo sa buhay, buhatin mo. Ibig sabihin, ibigay mo yan sa Panginoon, buhatin mo. Kasi sinabi na sa iyo ng Panginoon, buhatin mo yan. Yung mga suliranin mo. Sabi nga, tayong mga nakakaramdam ng kapaguran, lumapit lang sa Panginoon. Come to me, all of you who are weary and tired, and I will give you rest. Bibigyan ka niya ng kapahingahan. Ang kapahingahan ay makakamtan lang natin sa piling ng Panginoon. So ito ba ay makakaptan lang natin? O, Pastor, ano bang sinasabi mo sa piling ng Panginoon? Ibig bang sabihin, mamamayapa na kami? Ay hindi naman po ganun, kapatid. Ang ibig kong sabihin, sa aking tinuran, hindi naman po ibig sabihin na ikay mamamayapa na, kundi yung tunay na kapahingahan, yung makakaramdam ka na you are at peace kapag meron ka ng Kristo sa buhay mo, kapag inuuna mo na si God sa buhay mo. Tanggalin mo sa buhay mo yung mga bagay na nakapagdudulot para malayo ka sa Panginoon. Kalimutan mo na ang lahat ng iyong mga kasalanan kasi pinatawad ka ng Panginoon. No? At dahil pinatawad ka na ng Panginoon, katulad ng sinabi ng Panginoon dito sa kanya, sa 9. Diba? Tingnan po natin sa 9. Noon di gumaling ang lalaki. Binuhat niya ang kanyang higaan at lumakad. Noong araw na noon ay araw na banga. Sa 8 po, sinabi sa kanya ni Diyos, tumayo ka at buhatin mo ang iyong higaan. Ano? Tumayo ka agad siya. Hindi na niya tiningnan ang kanyang kapansanan. Ang tiningnan lang niya, ang narinig lang niya ay ang kakayanan ng ating Panginoon na siya ay padalingin. Na siya ay gagaling. Dahil, why? Dahil ang Diyos ang nagsabi. Diba? Hallelujah. So mga kapatid, sa hapon pong ito, lahat nga po tayo ay may kanya-kanyang pagkatawag. Lahat tayo ay may mga panawagan na nagmumula sa Panginoon. Kung iniisip mo na ikaw ay marumi, iniisip mo ikaw ay makasalanan, sa hapong ito, inanyayahan kita
to surrender everything to God. Pinyayayahan kita to stand up. Pick up your mat. Buhatin mo ang lahat at idulog mo sa paanan ng ating. Huwag tayong mag-atubili sa pagsunod sa ating Panginoon. Dahil sa tanging pagsunod lamang sa Kanya, na andyan ang tunay na kaligayahan. Yan mo lang makakamtan ang true meaning of freedom when you are doing the will of God. Amen? Hallelujah. So, sa hapon pong ito mga kapatid, alam ko may kanya-kanya tayo mga pinagdaraanan sa buhay, may mga suliranin sa buhay, pero i-focus natin yung ating paningin. I-focus natin ang ating puso. Tanggapin natin na siya yung ating Diyos na tagapagligtas. That we cannot do aside from we can do nothing if we don't have Christ in our life. Hindi natin kaya. Kailangan natin si Christ sa ating buhay. Kailangan natin kapatawaran na nagmumula sa ating Panginoon si Kristo. Kailangan natin ng lakas na nagmumula sa ating Panginoon si Kristo. Kaya this afternoon mga kapatid, I will tell you, stand up and pick up your mat. Amen? Ayan po. Sa hapon pong ito, inayayahan ko po tayo na manalangin. Tumulog po tayo sa ating Panginoon. Idalangin po natin ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Lord God, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, Lord Jesus, dahil unang-una, pinagaling mo na kami sa lahat ng aming mga kakulangan mo, Lord God. Lord, dalangin ko po, Lord God, dalangin po namin sa hapon pong ito na forgive us for our shortcomings, O Lord God, kung marami kaming mga pagkukulang. Kung kami po ay nakafocus lamang sa mga bagay na ipinagkakaloob ng mundong ito, sa mga bagay lamang na mga gusto namin. Nawawala ang focus namin sa iyo, O Lord God. Kaya kami ay hindi nakakasunod sa iyong kagustuhan. Hallelujah. Patawad po sa aming mga kamalian at sa aming mga pagkukulang. Sa hapon pong ito, O Lord God, katulad ng inyong lingkod, may mga nanonood din po sa hapong ito, may mga pinagdaraanan sa buhay, O Lord God. Lord, hipuin mo po ang bawat isa. Hipuin mo po ang bawat isa sa amin. Sa aming mga pagkukulang, ikaw ang maging kalakasan. Sa aming mga pagkukulang, sa aking mga kahinaan, ikaw ang aming maging kalakasan, O God. Sa aming pagkukulang, ikaw ang maging kapunuan, O Lord God. Sa aming mga karamdaman, O Lord God, ikaw ang aming maging kagaling. Lord, dalangin din po namin sa hapon kung ito ang mga kapatid namin, O Lord Jesus, na may mga pinagdaraanan din sa buhay, O Lord God, katulad ng inyong lingkod, O Lord God, nung una na tumakbo, O Lord God, at dahil sa inyong panawagan ng dahil lamang sa mga ino-offer ng mundo. Lord, I pray na sa hapon pong ito, magkaroon sila ng encounter sa iyo, O Lord God, na maramdaman nila, O Lord God, ang iyong pagkatawad. Sinasabi mo sa bawat isa sa amin, stand up, pick up your mat. Matuto kaming sumunod sa iyo, O Lord God. Forget everything on the past, O Lord God. That we will not dwell on the past, O Lord God. But we will look forward into the future, O Lord God, na kasama ka. Salamat, O Lord God, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat po sa hapong ito na ikaw ay patuloy naming nakasama. Hallelujah. Dalangin din po namin, O Lord God. Lord, sa hapon pong ito, pinanonood po dito, O Lord God. Hallelujah, na may pinagdaraanan, O Lord God. Jesus, hallelujah. Thank you for your vision. Lord, hipuin mo siya. Ma-encounter ka niya, O Lord God. Hallelujah.
Iligtas mo siya sa sitwasyon na kanyang kinasadlakan sa mga oras na ito. Thank you, Jesus. Na magkaroon din siya ng personal encounter sa iyo, Lord. Pinagaling mo na siya, Lord God, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Physically and spiritually. Lalong-lalo na, O Lord God, mentally, O Lord God. Salamat po, Lord Jesus. Thank you, Lord God, sa hapong ito. Malawalhati ka at magsalamatan ka sa pangalan ng iyong anak, si Jesus. Amen. Yan, magandang hapon po sa ating lahat at ayan po, sa mga nanonood po, hello po kay Brother Alan Joseph Bello, kay Sister Doris Bagsingit, ayan, kay Brother Preben Roselyn Bueno, ayan, kay Pastor Fabian, Sister Shoni Atienza, magandang hapon po sa ating lahat at po. At sumingin na po ang aking dalaga, no? Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Yan, sandali lang po, ano? Yan, magandang hapon po. At muli po, iniiwanan ko sa inyo yung isang katanungan, ano? Opo, naputol po. Sige, salamat po. God bless po.